Yo, 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 what's up? Andito na naman tayo para mag-battle review. Siyempre, sa mga mag-like, comment, follow, subscribe. Love you. Sa mga hindi, fuck you. Okay, ngayon lang nagka-time para mag-battle review, no? Kasi naging busy sa mga ibang bagay. Pero, syempre, di natin papalampasin yung mga bagong upload ng Flip Top. Ang papanorin natin ngayon ay Atoms versus K3U. Ngayon ko lang mapapanood tong dalawa na to. Hindi ko alam kung saan sila galing na grupo o kaya na battle rap league. So ngayon ko lang sila mapapakinggan. Panoorin natin tong mga rookie na to. Let's go. Soft launch habang may stocks pa. Flip Top magigay para sa ang tunay live at online. Sa kanan ko, galing pang Polangi Albay. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Atoms. Albay, Seven Heads Production, Dahagda, Rip Rap Atoms Entertainment. Polangi Albay, shoutout nga pala sa Seven Heads, Hagda, Rip Rap Entertainment, Motus Battle League. At Motus. sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K3U. K3U, Seven Heads, Motus, Rap Lines, Pulo. Parehas silang magkagrupo sila, Seven Heads. Tas Motus din? K3U. K3U, Seven Heads, Motus, Rap Lines, Pulo, sunugan sa lahat. Nanalo ng ko ito si K3U, pinili niya bawat si Atoms. 1 minutes to, tatlong hurado natin, pakinggan natin unang banat, Atoms. Flip Top game! K3U, ang tagal mong nawala. Kaya yung liga na pulo, miss ka na ng sobra, panay flex sa'yo at backtrack. Kasukupal ka ba, bossing? Ba't sa Motus ka nag-comeback? Pasalamat ka't di kita nakasabayan doon, kundi patay sana yung walang kwenta mong pakulo. Kasi alam mo naman yata pinsala nitong atomic bomb lalo pag lumapag sa pulo, dekada ka na sa battle rap. Pero dahilan kung ba't ka nakapag-flip top, Motus pa rin. Pwestong produkto ng sunugan sa prior ko naman tutustahin. Huling laban, pinagsigawan siya daw yung pinakamalakas sa Seven Heads. Abay, okay din, Chong. Solid din yun. Sino ba naman di ba nanalo dun sa James Overman na may Tourette syndrome? Ano? Hindi ko kilala yung James Overman na yun. Pero mukhang nakalaban yun ni K3U. Tapos panay starter yung James Overman. Tapos si Atoms, ganda ng simula niya, tuloy-tuloy. Tawag dito. Galing pa lang pulo to si si K3U, tapos matagal lang di lumalaban. Tapos nag-comeback siya sa Motus. Pero hindi raw sila nagkasabayan eh. Ganda rin ng atomic bomb pag lumapag sa pulo. And then medyo gamit na yung isa niyang sinabi, yung sa sunugan tsaka sa fryer. Kasi alam ko yung venue na yan, 88 fryer yung yung venue na yan eh. So ang dami nang gumamit ng wordplay na yun na fryer about sa sunugan, about sa mga luto-luto. So yun. Ikaw pinakamalakas sa Seven Heads? Well, fight me bro, na makatikim ka sa akin ng Aikido. Kasi kung usapang street fighter to, walang palagay, trio. Kasi di ba? Street Fighter walang palagkay, trio. Trio? Hindi ko alam kung member yun ng character yun sa Street Fighter. Isa pa. Well, fight me bro, na makatikim ka sa akin ng Aikido. Kasi kung usapang street fighter to, walang palagay, trio. Kasi di ba, kahit tawag nila sa'yo, kahit plastic ka, taas mo naman. Sige, alagwa ay all-in mo. Kasi talagang lilipad tong kite, lalo pag sinulid ko. Oh, wordplay ni Sinyo, balik ko na po. Ayan, sinulid din pagtapos gamitin sa linya na tahi-tahi. Pagputol lang sinulid, babagsak tong kite. Makikita niyong bali-bali, hati-hati. Ito'y hunter-hunter kasi sa chapin pa at kamay. Bito ka maging bagat atay. Huwag ka mag-alala kahit sa pito ka pa rin mamamatay. Wala akong sinayang na oras sa loob na... Ganda no, Hunter x Hunter. Sa mga hindi nakakaalam, Hunter x Hunter, ayan, anime siya. Tapos yung isang kalaban nila doon, pangalan Pito. Na yung kapanyarihan is yung puppet. May mga strings.
Tapos, ang nangyari dun kay Pito, meron siyang pinatay na parang mentor ni Gon. O parang tropa ni Gon, pangalan Kite. Pinugutan niya ng ulo. Tapos ginawa niyang puppet yung katawan. Yun yung galit na galit si Gon. Tapos binugbog ni Gon si Pito. Pero yun, nagamit dito ni Atoms. Tapos iba't ibang wordplay ng Kite yung ginamit niya. Sinolid, parang yung pag may sinuntok ka na solid. Tapos yung sinulid na word na double meaning. Balik natin yung scheme na yun. Pakinggan ulit natin lahat. Nya natahi-tahi ka, taas mo naman. Aikido, kasi kung usapang street fighter to, walang palagay, Ryu. Kasi 'di ba, kahit tawag nila sa'yo, kahit plastic ka, taas mo naman. Sige, alagwa, all in mo. Kasi talagang lilipad tong kite, lalo pag sinulid ko. Oh, wordplay ni Sinyo, balik ko na po. Ayan, sinulid din pagtapos gamitin sa linya na tahi-tahi. Pagputol lang sinulid, babagsak tong kite. Makikita niyong bali-bali, hati-hati. Ito'y hunter-hunter kasi sa chapin pa at kamay. Bito ka maging bagat atay. Huwag ka mag-alala kahit sa pito ka pa rin mamamatay. Wala akong sinayang na oras sa loob ng 60 segundo. Tangina chibug to. Sumunod lang ako, boss, sa order mo. Lamon na yan, lalo na sa 1 minuto. Grabe yung mga double meaning dun. Yung pito pala, may isa pang meaning yung pito kasi nga 7 heads sila. So, sa pito ka pa rin mamamatay. So, kahit pito ng Hunter x Hunter, tapos pito yung 7 heads. Kasi parehas silang 7 heads nga, di ba? Tapos ang ganda rin huli niya sinabi, naka-double meaning na naman yung lamon na yun. Alam mo na yon, tsaka lamon, yung pag may nilamon ka. Tapos lamon pa rin to ng 1 minuto menu sa restaurant. Tapos minuto 1 minute kasi 1 minute yung event. Isa pa, 60 segundo, tangina chibug to. Sumunod lang ako, boss, sa order mo. Lamon na yan, lalo na sa 1 minuto. Bangina! okay, round 1 ni Atoms Solid. Ang dami niyang binitawan na dito. Sunod-sunod na wordplay. Tapos ang ganda rin ng rhyming niya. Walang tapon. Yun nga yung sa sinolid. Sinabi niya rin naman agad na galing kay Sinyo. Nagamit na ni Sinyo yun. Tapos binalik niya, di ba? Sinoli din niya. Naka-wordplay pa rin. Ngayon, pakinggan naman natin si K3U sa round 1. Ako daw yung baon ngayon. Pito ka? Eto, suntok ni God. Hatang ina ka? Salute kay Shernan. Pero kung usapang pulo, wala kang nalalaman dyan. Pakitanong na lang kasi kay Shernan kung kailan siya sa akin lalaban ng 1-on-1. Hatang ina ka? Ha? Ang dami mong sinasabi. Street fighter ka? Eto, legend ang sunugan ka, ali. Hatang ina ka? Hatang ina ka. Tatlong rebat, puro hatang ina ka. K3U. Okay, galing din pala siyang sunugan kalye, no? Hindi ko alam, matanda na to si K3U, solid. Pero, yung mga rebat niya, 3 rebat kagad yung pinakawalan niya rito kay Atoms. Ha? Tangina ka. Pagkahayop ko ay triple. Baka pasabog mong terrible, madidisarma. Di ka naman effective o explosive kapag deadline na. Pagkahayop ko ay triple. Mga pasabog mong terrible, madidisarma. Ngayong sa Luzon 3, si K3 naging K9 na. Abang ikay na natiling askal dahil sa Keryaks. Ay kay na natiling askar dahil sa Keryaks. Siniraan mo yung hagda para sa $100 na kinabang asa, daan-daan na parang Google Maps. Ang pagkakakilala ko sa Atoms, building blocks. But for the sake na makagain ng stash, nagpakabandyan ka ng squatter house. Ha? Kahit tumulong pa si Cygnus, ang aftermath, 2 kayong uuwing balikbayan box. Ang karampatang buwis ay 12, value added tax. Speaking of that, Teka lang, ibalik natin yan. Medyo hindi ko na gets yung sinabi niya doon. blocks. But for the sake na makagain ng stash, nagpakabandyan ka ng squatter house. Ha? Kahit tumulong pa si Cygnus, ang aftermath, 2 kayong uuwing balikbayan box.
Ang karampatang buwis ay 12. Value-added tax! Buwis, 12%, 12. Tas labi na dalawa. Kasi nga dalawa sila nung St. Louis ba yun? Yung kahit tumulong pa sa kanya. Tapos, yun, value-added tax. Speaking of that, ba't mo minolesta si Platito? Yun ay illegal. Kira cheats! Ba't nasa 7 heads pa tong immoral? Sinusulatan ka ni Kira para maging lirikal? Tagasulat nga pala si Kira ng mga kriminal. Kahit si Kira todo effort, panay talo ka sa laban. Patunay na di effective ang death note sa tulad mong walang pangalan. Sexual harassment, ghostwriting, hindi ako konsentidor. Sisiguraduhin ng accountant na ikay accountable. Accountant pala to si ano eh. Si K-Trio eh. Nagbitaw rin siya ng anime reference, no? Kira, Death Note. Ganda rin. Maganda yung round 1 ni K-Trio. Pero para sa akin, mas gusto ko yung round 1 ni Atoms. Mas malakas para sa akin yung round 1 ni Atoms. Mas mabibigat yung mga binitawan niyang lines. Tas mas marami siyang punchlines din doon sa round 1 niya. Ngayon, pakinggan naman natin round 2. Anong banat? Pakinggan natin! Hindi na kailangan mag-rebat, 1 minutes lang to. Game? K-Trio? Balita ko, pinanganak ka daw nung 82. Tandang-tanda mo nang palang hayop ka, tapos paborito mong kulay, baby blue. Leche to, nagre-reference ng bini sa Battle ang Pota. Colette na ito. Gay ka, Kuya Kay? Ka muna, Oh, bigyan natin ng space. Please welcome Miss Universe. K-Trio na gay. Gusto mo subukan ito, boss? Total, di ba trip mo, BJ? Pag nakita nyo to, tulog bastos. F-U-C-K. Ganyan naman kasi yung mga yung mga mukha na pag di mo pina-blowjob, nadidepress. Bigla-biglang nag-i-Ingles. Ingat ka dyan, boss. Laki ng bunganga, kaya nga pumasok ng 7 heads. Oh, di ba? Ganun lang yung Medyo mabababaw yung jokes na dito sa intro ni Atoms, no? 40 seconds kagad yung niya, na bawas niya dun sa verso niya, kaka-jokes niya. Pero medyo mabababaw yung jokes niya. Pero naka-wordplay pa rin yung iba no? Ganda pa rin. Di lang ganun ka lalalim yung mga jokes or ka-creative. Hindi yung bars. Kala niya po. Kaya gusto ko pala yung F-U-C-K. If you see, kung makikita mo si K, kasi K-Trio, tas F-U-C-K, fuck, yung spelling nun. Ganda rin yung, ngayon ko lang narinig yun. So, okay din yung props kay Atoms doon. Di ba? Ganun lang humor. Hindi yung bars. Kala niya po doon ang angas. Para saan pang naging accountant ka kung di ka marunong mag-balance? Di ba? Sinabi niya accountant. Siya na daw yung makabagong tipsy D. Binubola mo ba kami? Rifle to, hindi rapple, kaya wag ka nang papalagpabay. Kaya anong energy ball, raid to! Sa ibang paraan ka magtataas kamay. Ba't anyari, pang Andrade, yung atake mo papatayin? Para san pa yung antipara, langya ka kung sa iba ka sumasalamin? Kasi isa ka lang tipsy duple, Kate. Sa iba ka nag-originate. Pinagmamalaki mong estilo, iba may hawak ng resibo, kaya di ka naging authentic, Kate. Kasi isa ka sa nangharang sa akin nung ako'y teenage pa. Ngayon basag yung image niya. Ano pakiramdam na yung ini-small mong Atoms ngayon nasa big stage na? Nililigpit ka. Mas malakas yung round 1 ni Atoms para sa akin kumpara sa round 2 niya. Sa round 2, yun nga, nagsimula siya dun sa mga mabababaw na jokes. Tapos hindi rin ganun kalakas yung mga niya, yung mga sumunod niyang sinabi. Pero yun, accountant nga to si K-Trio, no? Pero panoorin natin yung round 2 muna ni K-Trio. Tingnan natin kung sino lalamang. Paano ang banat? Pakinggan natin! Tangina na ito, flip-top ka na, puro science pa rin yung hain. Habang ako, sigurado mga sala mo dahil di kita kayang patawarin. Walang sensya sa akin. Ha? Sensya, science. Sensya, pasensya.
Okay din yung mga rebat nito ni K3. Ang ina ka, walang sensya-sensya sa akin. Ha? Tang ina ka, sagot ni M-Site, pamasahe mo kada event. Magmula Bicol pa yon. Sabi niya kasi hindi niya kayang mamasahe sa bus, pero nang hipo ka doon. Ano? Platito na naman? Platito na naman? Natural, 16 lines lang per round, manahimik ka dyan. Total si Platito ang dahilan kung bakit 6 na buwan kang di makabasag pinggan. Ang ending, si Platito, gusto mo iligpet ng buhay? Gusto linisin yung lababo ng makahugas ng kamay? Ikaw ay nagbulaga ng sa ingay sumabay, yang piring mo sa mata ay sa bibig mo ilagay. Ikaw si Sus, tas demigod, di convincing mga liriko, may ATS ka sa pangalan, niloloko mo sarili mo. Atheist. Mga hindi naniniwala sa Diyos. Tapos may ATS ka sa pangalan. ATS kasi nga atoms. May ATS ka sa pangalan. Ganda nun. Mga liriko, may ATS ka sa pangalan, niloloko mo sarili mo. Noong Hunyo, sa harap mo yung piling Kristo, pinako ko. Ngayong Agosto, Bicolano ang panauhin sa senakulo. Pinaniwala ka ng Christian na ikay lehitimo kahit nag-choke ka kay Supremo at no show sa ultimo. Kundi kanya, kinunsinte na ayos mo sarili mo. Kristiyano ang naging rason ng pagka-Messi mo. Cristiano Ronaldo. Pagka Messi, pagkakalat. Messi, Lionel Messi, mga football players to. Cristiano ang dahilan ng pagka Messi mo. Ganda rin nun. Sa pa. Show sa ultimo, kundi kanya, kinunsinte na ayos mo sarili mo. Kristiyano ang naging rason ng pagka-Messi mo. Gusto mong sipain si Nego sa panga. Sobrang nonsense. Di na pumapunchline si tanga. Porket jobless. Panay sipa ka pala. Kung fu artist. Pwes yung power ko sa paa. Kong Velasquez! Power! Sa Paakong Velasquez. Ribana at pahinga natin. Power ko sa Paakong Velasquez. Kong TV. Mga Kong TV reference. Ganda rin. Pero katunog nga ni K3 dito si Tipsy D, no? Pansin ko rin. Ganyan yung ni Tipsy D, eh. Yung tono niya. Kaboses niya rin, eh. Tapos kung paano magsabi ng mga salita, ganun din. Pero para sa akin, mas malakas yung round 2 dito ni K3, yung ganda ng mga niya, ng mga references tsaka punchlines niya. Si Atoms humina yung round 2, eh. So para sa akin, round 1 Atoms, round 2 K3U. Tapos pasok din yung mga rebat ni K3U. Si Atoms hindi siya nag-rebat, eh. Si K3U may mga rebuttals siya. So kaya lumamang dito si K3U sa round 2 para sa akin. Panoorin natin yung round 3. Medyo dikit yung laban. Panay Platito! Kala na Don Heavy, kinanta yung Platito na parang Ron Henley. Ina neto, science, sa atoms pa talaga nagangas. Super science, atoms. Sana nagets mo yung play. O baka sasabihin mo na namang rich porkit may Gokong way. O, K3U? Gokong Way. Tas Goku sa Dragon Ball. Mo na namang rich porkit may Gokong way. O, K3U? Ganito yung pangalan niya, K3U. Mo! Gago pangalan mo, prewak! O baka I love you virus, pakialam ko kung yung kalaban mo, debag! O, bossing! Magandang buhay-buhay, bossing! Good evening, may dala nga po pala ako sa yung pili. Boss, di kita kinukupal, ha? Para sa susunod naman na event, minsan ako yung mapili. Ganun lang, K3U! Di na kailangan maging intricate para pag ulit-ulitin ng benching kong replay. Alam niyo na kung sino may bulok. Bulok! Dito mag-construct. Alam mo niya sino? Decay? Tangina na ito, galit ako sa'yo kasi nung birthday ko, chinat ako ni boss. Di ko na celebrate! Boss! Di ko na celebrate! Boss,
Tinapat mo ba naman yung 7 sa 7 pues ngayon dito siya magtatapos sa 88? Oh, di ba? Maano ka, obsessed ka sa kalawakan? Pues magkakalat ang shell doon pag narinig nyo yung Big Bang. Saksakin ng Christian. Kasi magiging lata ka na lang sa battle rap pagkatapos ko ingkan. Ano na uga ka? This is your fault. Di ko na patatayuin yan. Kasi ba't naman kita idolin dol kung yung kalaban mo Big One? K-Trio, nung Ganda nun. Mula sa Sheldon, yung mga references dito ni Atoms, gaganda. Hindi lang siguro masyadong nakakatch ng crowd kasi hindi siya yung mga common common na general knowledge, pero ganda rin ng mga references ni Atoms. Pakinggan ulit natin. Sheldon, Shell sa mga ano yun, yung sa may, alam ko sa mga baril yun eh. Tapos Sheldon, yung bida dun sa Big Bang. So na double meaning niya na naman yun. And then, ano yun, yung sinabi niya about sa Big One. Pakinggan ulit natin. pues magkakalat ang shell doon pag narinig nyo yung Big Bang. Saksakin ng Christian. Kasi magiging lata ka na lang sa battle rap pagkatapos ko ingkan. Ano na uga ka? This is your fault. Di ko na patatayuin yan. Kasi ba't naman kita idolin dol kung yung kalaban mo Big One? Lindol. Tas yung Big One. Yung Big One kasi yun nga yung sinasabi nila na isang malaking earthquake. Yun, Lindol. Okay. Trio, nung binigay ako sa'yo, dulot ko'y vertigo. Mabigat ako sa chest na parang Wesley. So, talagang FT to. Pagpasok pa lang, tapos agad ang termino. Kasi pangalan pa lang, alam nyo na, magiging score ko kay K. Trio. Ganda nun. Magiging score ko kay K. Trio. 3-0. Body bag. Kaso panalo ng round 2 si K. Trio eh. Ganda rin nung ini-reference niya rin si Wesley So, yung grandmaster ng chess. Mabigat to sa chest, sa dibdib, sa chest, na parang Wesley So. Ganda rin nun. Okay, lumakas ulit yung round 3 dito ni Atoms. Pakinggan naman natin yung round 3 ni K3U. Pero ads muna. Big Banat, pakinggan natin! Yo, check! Yung K3 daw, I love you. Puta 24 na sa wakas na gets mo din. Araw to ni K3 kahit di Feb 14. Pangina nito, negosyante. May tanong lang ako sa ating founder. Sir, sigurado ko bang hindi to si Mr. Pibus na naka-long hair? Pangina ka sir, paribat muna ha. Niyakap ka ni Enigma bilang partner, pero iniwan mo siya sa dulo. Porket mas mahal niya yung kultura na tinuturing mong negosyo. Pero kita mo naman, hindi kakawalan, flip-top pa rin, numero 1. Panis siyang disaster sak maestro, kay Beredi at Carlito. Pakina mo! Di ko alam kung pre-med na rebat yun ni K3U, pero ganda rin nun. Phoebus na long hair. Pinaparinggan niya yung PSP rito. Galit ako sa'yo, Mr. Pibus. Ang ina ka? Porket di ako sikat, di ka nagre-reply sa chat. Buti pa si Enigma, nag-long message agad. Tapos heart react. Tangina ka, mahal-mahal po ng ticket sa PSP. 5K, walk-in, pang-outing na yon. Tangina ka, sir, parabat. Tapos yung event ko sa Gapo, nga tapat lang, 1 minute Luzon. Ay, si Atoms ka pala? Huwag kang mag-alala, yayaman ka rin. Basta magnegosyo ka ng marangal na may konting krimen. Round 3 game? Wala kang takas sa pagiging agresibo ko. Di lang ikaw binadibag pati yung alter ego mo. Oo, kumpleto. Inano? Oo, kumpleto ang Ricardo ng aking bersikulo. Lahat to ay bagong bato na parang neolitiko. Nilahit-lahit mo pa si Raichus sa mukhang gulay at halaman? Ha? Isa si Raichu sa pundasyon ng pinapangarap mong tanghalan. Ikaw, Team Choker, quitter at umaatras sa laban. Tandaan mong ang pagsuko ang tunay na kapansanan. Kahit umaatras sa laban. Parang ni-real talk niya dito si Atoms, no? Nagbigay pa siya ng words of wisdom. Di ko pa kasi napapanood si Atoms, pero base sa mga sinasabi ni K3U, parang choker siya, tapos umaayaw sa laban. So,
Ano yung ganda ng huli niya sinabi, ang tunay na... Pinapangarap mong tanghalan, ikaw tong choker, quitter at umaatras sa laban. Tandaan mong ang pagsuko ang tunay na kapansanan. Ang pagsuko, ang tunay na kapansanan. Bigat nun. Kahit sumuko, palalayain. Sige, ikay magpunyagi. Ikay pinalaya at pinalaya para lampas langin muli. Kahit sumuko, pasasabugin. Mamamatay at ire-rewrite ang history. Ito'y atomic bomb ng US at ikaw ang Germany. Suko ka ng suko, wag mo kami ungguyin. Magkakahit ka sa pagsuko na parang si Jairi Lim. At kung pagod ka ng sumuko at matawag na depress, yung tito ni Platito na pules, dadalang ka na ng Warato Pares. Wag kang susuko, badang! Last din ang round 3 niya, no? Ni K-Trio dito. Parang mukhang pre-med nga yung rebat niya about dun kay Phoebus na tsaka yung parinig niya sa PSP. Pero patama pa rin kay Atoms kasi yun nga raw yung alter ego niya, 'di ba, si Phoebus. Tapos ang ganda rin ng mga niya, mga bars dito ni K-Trio. Close fight lang tong round 3 kahit kanino pwede mapunte. Pero preference ko dito si K-Trio. Mas nagustuhan ko yung round 3 ni K-Trio kaysa kay Atoms. Para sa akin, K-Trio panalo dito. Pero sobrang dikit lang. Ayun nga, hindi naman to tournament. 1 minutes lang naman to. So, ganda ng mga nila. Ng mga sinabi nila dito. Overall, panalo lahat dito. Sana may mga susunod na laban pa to sila Atoms tsaka si K-Trio. Pakinggan muna natin kung sino nanalo. 1 minute Luzon, 3, Atoms versus K-Trio. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong pareho sa pagpupursige. Ang boto ng hurado, 2-1, magigay para kay K-Trio. Siguro isa sa mga nagpanalo rin kay K-Trio yung mga rebat niya. Tapos yung nagpahina rin ng round 3 siguro ni Atoms, yun yung namigay siya ng kay Enigma, no? Namigay siya ng... Hindi ko alam kung ano yung binigay niya eh. Parang may binigay siya kay Enigma na pagkain eh. Nag-props pa siya ng bag eh, no? Pero yun, congrats sa dalawa. Hanggang dito na lang muli. Paalam!